Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, pag-uusapan natin, scam. Ano-ano nga ba ang reason behind bakit may mga scammers? So wag natin patagalin. Let's go! So ano nga ba tong online scam? O yung mga tinatawag nilang online scammer? Ito po yung mga individual o group of people na gumagawa ng mga fake accounts, fake ads, para lang makaengganyo ng mga tao at makakuha ng isang bagay na mahalaga sa'yo, which is pera. So, ano nga ba ang mga reason nila kung bakit sila nagiging scammer o bakit sila nambibiktima ng mga tao online? Ano nga ba natin malalaman kung fake o legit ang isang account? So, number 1, gumagawa sila ng fake account o website. Naku, marami ito sa Facebook. Hindi lang sa Facebook, pati sa YouTube. Akala mo totoo, pero hindi naman. Yung mga fake accounts na yan, usually, wala yung DP o display pic. Gumagamit siya ng picture ng ibang tao. Yung mga popular na tao, kagaya ng mga artista, politician, mga vloggers na kilala, tapos magpapanggap silang sila. So, minsan, marami pang followers yung mga fake accounts kesa dun sa legit at original na accounts. Kaya, minsan ang tao nalilito kung alin ba dun ang original na account o yung fake account. So, ingat tayo. Kailangan alam natin kung ano ang fake at ano ang legit. Vulnerability. Ito yung yung dating app natin minsan namimit yan. Magpapanggap na si ganito, magpapanggap na si ganyan. Siyempre, ang una natin makikita is picture. Maganda, gwapo, tapos profile. Actually, maganda yung mga post niya. Kakausapin mo hanggang sa mahulog ang loob sa'yo at hihingan ka na. Yung iba naman, nilang investment. Yung mga taong mahilig sa easy money. Yan. Minsan, yan yung mga nagiging biktima ng mga scammers online. So, isa lang naman ang reason ng mga scammers na yan is to gain financial o to gain profit. Yun lang naman ang gusto nila sa isang tao eh. Usually, ang mga scammers na yan, magaling silang magsalita, nagpapanggap, pero ang sa totoo, iba yung motive niya sa'yo. So, kailangan mag-ingat tayo sa mga nakakausap natin online. Paano ba tayo makakaiwas? Ano ba ang dapat natin gawin para makaiwas tayo dyan sa mga scammers na yan? So, number 1 is kapag may nag-email sa inyo, phishing emails. Ibig sabihin ng phishing emails na to, mga hindi totoong email yan. Madalas yan, yung mga phishing email na yan, madalas nag-PPM yan dun sa may mga pages. Ako marami na akong natatanggap na ganyang emails o ganyang PM. I-PM ka nila, gusto nilang gamitin yung account mo, magpo-post sila sa Facebook page mo at babayaran ka nila ng ganito. Usually, ang ino-offer nilang price is $800 to $2,000. Ang laki, diba? So, kung bago-bago ka pa lang na handler ng isang page, kapag naka-receive ka ng mga ganyan, wag mo nang pansinin at wag mong i-click yung link na nakalagay doon. Wag. Kahit na anong link, basta hindi nyo kilala, wag nyong i-click. Kasi yan minsan ang nagiging cause para ma-hack ang account nyo. Doon sa mahilig sa mga dating app o yung tinatawag nating romance scam.
Siyempre, kapag ang isang tao pumupunta din sa dating app na yan, usually yan yung mga naghahanap ng someone, malungkot, kasi iniwan siya ng family niya, iniwan siya ng someone niya. Hindi ko naman sinasabi na lahat dyan sa dating app is scammers. No, hindi naman. Be wise enough lang. Kung gusto mo lang may makausap dyan. Hindi lahat ng account dyan is legit. At hindi ko rin naman sinasabi na scammers. Nagpapanggap sila, na ganito sila, na kamag-anak nila si ganyan, kakilala nila si ganyan. O kaya, kumukuha sila ng ibang pictures, tapos maglalagay sila ng magandang profile information. Pero tingnan nyo yung date join dun sa account nila. Tapang 6 months yung account. Tapos makikipag-usap ka, dadaanin ka sa mga matatamis na salita, hanggang sa mahulog na yung loob mo, nag-exchange na nga kayo ng cellphone numbers, hanggang sa dumating yung point na hihiram na sa'yo ng pera. Kapag may involved money na, stop na. Mag-advance thinking na kayo. Hiram ako kasi kulang yung tuition fee ng kapatid ko, may sakit ang nanay ko, may sakit. Ang dami na niyang dahilan. So kapag once na na-involve ang pera, stop communicating with that person. Malaman natin is investment scam. Marami to. Sabi nga, it's too good to be true. Huwag kang maniwala. Mag-i-invest ka sa akin ng 5,000. Gagawin natin yan 20,000. Mag-invest ka sa akin ng 20,000, gagawin natin 100,000. Yung 100,000 mo, gagawin natin ng 2 milyon sa loob ng 2 linggo. Madali kang maging milyonaryo o mabilis ang pagyaman mo kung mag-i-invest ka lang sa akin. There's no such thing as mabilis na pagyaman. Mas maganda pa rin yung pinaghirapan mo. Hirap kumita ng pera. Madaling gumastos. Madali siyang gastusin. In a minute, in a second, mawawala agad ang pera mo. So, kapag nag-invest kayo sa isang bagay, be wise enough. Dapat matalino tayo. Kung gusto mo talaga mag-invest sa ganyan, mag-research ka. Kung legit ba o fake yung sinasalihan mo. Minsan nga, kamag-anak na natin, linoloko pa tayo. How about ibang tao pa kaya? So, kapag sinabi sa'yo na yayaman ka o madodoble ang pera mo sa loob lang ng 2 linggo, sakit nyo sa ulo, sakit nyo sa bangs, sakit nyo sa kilay. Nagkakalokohan lang kayo niyan. Maniwala kayo sa akin. Kasi minsan nasa huli ang pagsisisi. Social media scam. Ang dami na ito. Mga fake accounts na nagpo-promote ng products nila. Totoo yung products nila. Pero yung nagpo-promote hindi. Remember, may AI na ngayon. Ang picture napapasayaw, ang picture napapakanta, ang picture nakapagsasalita na. Because of AI generation. Gugulat na lang yung tao. Nagpo-promote pala ako ng ganitong products. Ito madalas to doon sa mga business online na gustong i-promote yung kanilang products. Kukuha sila ng isang personality. Halimbawa, artista o kaya yung kilalang vlogger, politician. Tapos ilalagay nila yung picture and then e-edit nila na parang totoo na pinopromote yung kanilang products para lang magkaroon ng benta. Magandang gawain. May isang doktor na vlogger na maraming nagtatanong kung pinopromote daw niya yung certain products. And explain na niya yun. Picture lang yun na nagsasalita. Bibig lang ang
gumagalaw, pero yung chicks hindi. Kasi kapag nagsasalita tayo, yung chick natin, tumataas. Di ba? Gumagalaw. Pero kapag AI yun, bibiglang ang gumagalaw. Not the chick itself. Ito lang yun. Kaya fake yung account ko, yung artista na to. Mag-order ako. Yung pala, hindi naman pala nila pinopromote a certain product. Ganda, alamin mo muna para hindi tayo maloko o hindi tayo ma-scam. Isa pa, sa mga social media, namimigay kami ng ganito. Basta umorder lang kayo ng ganito. In-order mo, asan? Wala. Kagaya nung nakita namin sa Facebook, certain phone company, meron silang SIM card na pwede mong magamit na unlimited internet worth 550. Pwede sa cellphone. Tipid ka. Unlimited. So, itong aking hubby, nag-order. Bago pa yun ma-deliver, nagtanong na ako. Wala daw silang ganung promo. Na-i-deliver na. Nabayaran ko. 550. Pagbukas ko, SIM card lang na dito ang pinadala. Hindi lang naman sa Facebook yun. Meron din sa mga online shopping platform. Yung mini electric pan, papadala sa'yo wipes. Umorder yung asawa ko ulit. Na-curious lang siya. 99 pesos yung sapatos. Inabot na ng 3 linggo, wala pa rin. So, ingat tayo sa mga nakikita natin online. Next, verify information. Try to check yung mga nakasulat doon sa Facebook, nakasulat doon sa online shopping platform, yung mga ini-email sa inyo, yung mga pini-PM sa inyo. Tingnan nyo kung legit yan. I-search nyo. Andyan si Google. Andyan si CC. Type nyo lang. Pag no result found, ignore. Huwag kayong padadala, lalo na mga kapag easy money. Ang usually na naloloko dyan yung mga greedy. Sayang naman yung pera kung mapupunta lang sa wala. Pag hindi tayo naging wise, hindi tayo nag-check ng mga information, hindi natin tiningnan kung legit o fake ba yung account, mabilis tayo maloloko, madali tayo maloloko ng mga tao. So, parang kinukonsider na rin natin yung kanilang mga ginagawa, which is wrong.